Pamay ka nang mag-demanda, no? Kapal na mukha. Walang utang na loob daw. Naku po. Bakit? Magiging presidente pa siya kung isa na lista. Oo, nga natin, nandun na tayo. Marami rin siya nagawa. Dahil nung panahon niya, talagang sinuportahan din namin. Ako, nakikipag-away pa ako sa kanya. Pinagtatanggol ko siya sa mga litres. Tapos, kadingat-dingat, mumurahin niya ng gano'n si BBM. O, di awayin ko rin siya. Tsaka wala naman ibang magtatanggol kay Pangulo, kundi tayo rin mga loyalista, di ba? Kay Sir Mike Abi, saludo ako talaga sa kanya. Kay Sir Mike Abi. Talagang unang-una siya nakipag-away, pinagtatanggol ang aking Pangulo. Tsaka nakakasama ng loob, yung sa PC ko noon, yung dating sekretary doon. Hindi ba may fake news na kumalat kay BBM? Gusto nating malaman, walang nag-reply sa kanila, walang nag-communicate, hindi ba? Kaya binanatan din ng mga ibang vlogger eh. Buti nga ngayon, napalitan na. Sana man lang. Sir Cesar Chavez, gawin mo ang nararapat. Aksyonan mo ang mga mapanirang to. Yung paninira nila kay PBBM o kanino man, aksyonan nyo po. Huwag nyong pabayaan. Nagiging talamak na sila sobra na paninira nila at mag-aalis sa ating Pangulo. Hindi na katanggap-tanggap eh. Tapos yan si BP Sara. Ay, hindi ko BP yan. Sara, Puset, Tambalustay. Sagutin mo ang aligasyon. Sagutin mo sa mo dinala ang pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan, hindi mo yan pera. Kaya gusto naming malaman. Ngayon, iniiba mo na naman ang issue. Pinupukul mo na naman kay Martin Romualdez. Anong kinalaman ni Martin Romualdez sa budget mo sa sa DepEd saka sa OBP? Huwag mong iligaw mga tao. Kaso marami ka naliligaw mga tanga na taga-followers nyo. Ayaw buksan yung mga kaisipan nila. Bato-bato sa langit. Bahala na kung may Sara dito, wala akong pakialam. Gamitin yung utak nyo, huwag kayo magpagadala sa ganyan. Siguro doon dinala ni BP Sara yung pera sa mga followers niya, pinasusuhol niya para manatili sa kanya. Kasi alam naman natin, pera-pera lang yung mga yan, di ba? Alam natin yun. Eh, ang mga loyalista daw ang bayaran, sabi rito. Di wow! Di wow! Grabe naman yung message na yan, no? Since 1986, lumalaban na kami ni Singkong Tuling, hindi kami nangihingi sa Marcos. Hindi kami nangihingi sa Marcos. Since 1986, totoo lang. Lumalaban kami ng kagaling sa aming puso. Dahil alam namin kung gaano kabuti sa Apulacay. Napakabuti niya. Ay bago ang lahat, happy birthday in heaven, Apulacay. O mensahe po natin sa mga viewers na basher. Ha, kayo mga baser, buksan nyo na kaisipan nyo, huwag kayo magpakatanga, magpakabobo, magpakamangmang. Buksan nyo kaisipan nyo, yan ang gusto nyo maging Pangulo? Si Sara Mau? Tambalustay Pusit? O sinimot niya ang budget ng OBP at saka ang DepEd. Saan niya dinalang pera ng taong bayan? Hindi niya maipaliwanag. Siguro nung mayor pa siya, ganyan ang gawain nila mag-aama. Para sila mag-aama eh. Sa totoo lang, para sila mag-aama. Si Duterte, anong ginawa niya dito sa Pilipinas? Inilubog niya sa utang. Isipin mo, 17 trillion. Asaan yun? Doon sa pandemic nung pinagkakitaan tayo mga taong bayan, yung face shield na yan. Hindi ba kumanta si Roque? Sana malang pumasok ng ICC para i-JK na madampot na lahat ng mga Duterte na to, sila Bato. Bato, wala ka na. Bongo, at saka Rubin Padilla, bobo ka. Nagmamagaling ka. Ano yung mga sarili mo? Huwag ganoon. Tapos aaring pa, ikaw Bato, sa mamandoan mo ang Pangulo? Sino ka ba? Saksinado ka lang, sikat ka lang. Walang karapatan. Kay Engineer na Torre. Kasi Torre siya. Ikaw, bato lang, sabi nga niya eh. Hindi ba? Torre siya, bato lang eh. Kaya mayaya naman kayo. Tama ng paggugulo niyo mga tutae. Kung nahuli na si Kibulini ninyo. Na pinapanginoon ninyo. Asan yung power, people's power ninyo dyan sa liwasan? Ilang araw kayo dyan, walang nangyari. Sige nga, akala nyo matatalino mga tao. Hindi kami mga buko, hindi kami mga mangmang na gaya ninyo. Alam nyo nang mali, kakampihan nyo pa, ipagtatanggol nyo pa.
Kaya ikaw Duterte, ikaw ang may dapat kasuhan dahil itinago mo si Kibuloy. Kayo ni Sara. Dapat kayo ang kasuhan. Kasi tinago niyo si Kibuloy na alam niyong international wanted. Bakit kinakampihan niyo ang mali? Di tama yun. Buti na lang si PBBM naging Pangulo, hindi si Sara. Kundi aywan ko ano mangyayari dito sa bansa natin. Kawawa tayo, sa totoo lang, kawawa. Mas masahol pa sa mga dilawan noon ang gagawin nila. Mas masahol pa. Sobra. Sipi mo, sasabihin niya, alam daw ng taong bayan ang kanyang ugali. Paano namin malalaman ang tama nga naman? Sabi ni Sir Rabi, ni Sir Mike, paano natin siya makikilala? Kailan lang natin siya nakilala? Hindi naman natin nakasamang lumaki. Nakilala lang dahil sa naging presidente ng Kudlom. Ba't naman tatay niya Anong ginawa dito sa Pilipinas? Isipin mo, gusto niya maging probinsya tayo ng China. Yung West Philippines na yan. Buti na lang si BBM, naninindigan talaga na ipaglaban ang West Philippines, atin to. Siya hindi. Sumuko siya. Dahil sa pera. O ano nangyari nga kaya lakas ng loob ng mga China Pinapasok niya po rito. Ano nangyari? Nagkaletse tayo rito. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Dahil sa kagagawa ng mga Duterte. Yan, si Kibuloy. Pare-pareho sila Magkaisa dapat. Paano lahat ang ating bansa? Kung ganyan kayo. Kasi ang sa inyo, pansariling, ano nyo na lang Pansariling na lang Gusto nyo maupos Sara kasi para papagtakpan lahat ang inyong mapatamantabuhan. Mabswelto lahat. Pag si Sara nakaupo, siyempre, kampante na kayo, dahil hindi na kayo maaano. Dahil ikaw Duterte, ikaw Pangulo, yung mga general na nagre-reklamo sa EGK mo, pinatatahimik mo. O anong ginawa mo kay Dilima? Tsaka kay Trillanes, di ba, ginawa mo ng usap, naniwala kami para kami mga tanga. Binudol mo kami mga taong bayan. Ngayon mulat na kami. Hindi na kami mabubudol ng mga Duterte. Tama na kayo mga Duterte. Kayo ngayon ay kaplas namin sa Inodoro. Tama na, sunod na kayo. Lalabang kami. Hanggat kaya namin. Kahit senior na kami. Hindi kami mananahimik. Pagtatanggol namin ang aming bansa ng mga Marcos. Dahil ang Marcos ang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas sa mga mamamayan. Tanging silang Marcos lang. Tanging Marcos lang. Ba't na daw, sabi daw dito, ba't sa panahon ni Duterte ay wala daw mga adik, ba't ngayon daw ay sinabasan? Diyos ko po. Ano, may paningin ba kayo? May utak ba kayo? Gamitin ang utak nyo. Kasi puro siya plastic yan. Sinasabi niya, dinadaan niya yung Dragon War. Protector siya ng mga drug, drug loot Tingnan mo sa Davao. Ang lalaki mga drug ang nahuhuli ngayon. May nababaltaan ka na mamatay dahil sa paghuli, di ba? Kay Duterte noon, paggising ko sa umaga, nandiyan nakatakip ng dyaryo. Mababalitaan mo na lang, pinatay si ganito ganon, na walang kinalaman, walang dadawit. Tama ba yun? O ngayon, sa panahon ni PBBM, may mga mababalitaan pa tayong ganon, pinapatay araw-araw. Ang dami nilang nasasawatang mga drug, mga ano, hindi ba? Mga cocaine. Wala kang mababalitaang pinatay. Sila nun, hindi wala ka, basta sinabi, tinukhang na. Drug addict. Kay BBM na hindi. Kilitisin mabuti kung totoo nga o hindi bago akusahan. Kay Duterte noon, palibasa, mayroon silang tinulo. May kota sila. Totoo naman yun Ito, totoo yung sinasabi ni Dilima noon Dahil si Dilima unang-unang nakipag-daan Dimanda. Hindi ististigahan niya talaga yan si Duterte noon. Anong ginawa nila? Nagtulong sila. Ginawa nila ng kaso si Dilima. Diba? Pinaliktad nila lahat na sila ang may gawa. Dapat ma-welcome ng ICC talaga. PBBM, please lang. Sige na, alayin mo ng ICC, manahimik ng ating bansa. Mapapatahimik lang to, mawawala mga Duterte na yan. Pero nagkalat na naman daw ang mga shabu dito sa Pilipinas nung si BBM na daw ang presidente. Ikaw nagsasabi niya, nagkalat na shabu. Gamitin mo yung, ganito ka ba? May paningin ka, gamitin mo. Bago ka magsalita ng ganyan, makinig ka sa mga balita.
Hindi yung sabi-sabi ng mga Duterte na yan. Ang SMNI na yan, bias, sinungaling, numero 1 sinungaling. Palibasa kasi sa mga Duterte yan, kay Kibuloy. Kampo ng mga kultong kriminal. Kaya wag kayong yung mga nabasa ni PBBM, ilang pakasawa kayo, hindi kayo naiiya. Lahat ng ginagawa ni PBBM dito sa Pilipinas, kamag-anak ninyo, anak ninyo, kayo nakikinabang. Isipin nyo yun, hindi kayo nahihiya, tapos babatikusin nyo si PBBM. Kamag-anak nyo yun, nakikinabang bawang isang Pilipino sa mga inaano ni PBBM ngayon. Sa mga hospital, tingnan mo, ginagawa na lang pagtisikap niya para mabago, maging maganda. O sino makikinabang? Tayong lahat. Kaya kayong bumabatikos na sinasabi, BBM resign, may yaya naman kayo. Ay huwag kayo gumamit, huwag kayo pumunta ng hospital. Gaya ng ginawa ninyo kay Apulacay noon, lahat yung mga pinaghirapan ni Apulacay din. Nalubog bang utang sa Pilipinas? Nalubog ba ng utang? Hindi. Marami silang bill, pero hindi pinalubog sa utang Pilipinas. Kaya yun na lang. Laki ng diferensya. Oo, may nagagawa si Duterte. Maraming salamat po. Mensahe po sa mga sambayan ng Pilipino. Mensahe ko lang po sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na mga pro-government, magkaisa po tayo. Labanan natin ang mga peking, mga anomalyan, mga Duterte na parang natin para bumunlad ang ating bansa. Magkaisa po tayo. Maraming salamat. Thank you po. Ma'am Jen, thank you po.